In my life as a full-time mom, a mother of two, content creator, online seller at madiskarteng mamshi! Today's video, ito pagkagising ko nga inisakaso ko kaagad yung mga bottle ng mga bata para mahugasan ko muna. Kasi syempre, mamaya pag wala na si hubby, mahirapan na naman ako kapag umiyak o nanghingi ng sabay ng dede yung aking mga baby. Ang aking inalagaan kasi ay isang 4 years old at isang 6 months old baby, 'di ba? Ang hirap kaya mga mamshi, sinong relate dyan na mga mami na merong toddler at isang infant. Lalo na kapag buti si Kuya Ethan kasi meron siyang instinct na alam mo yung maaasahan siya. Hindi siya yung parang spoiled ba na kailangan asikasuhin pa, ganyan. Kaya niyang asikasuhin yung sarili niya, kaya niyang kumain sa sarili niya, kaya niya nang ayusin yung mga damitan niya at the age of 4 years old. Ganun naman, syempre, ang focus ko bilang isang mommy is yung baby muna. Naalagaan din naman si Kuya Ethan, pero ang nakakatuwa is advantage rin na natututo siya sa sarili niya, 'di ba, habang lumalaki siya. Kasi tayo bilang mga moms, hindi naman natin ina-assure na makakasama tayo ng mga anak natin 24 hours, 'di ba? Lalo na kapag nasa school na 'yan, hindi natin alam yung mga bagay na pwede nilang yung mga pwede nilang magawa tsaka hindi nila magawa. Pero kapag nasanay na sila sa sarili nila na i-handle yung mga bagay, alam nila at hindi na sila ganong mahihirapan kapag labas nila na sila na lang sa school. Kasi hindi naman na nila tayo makakasama kapag nasa school na sila eh. At yun yung advantage na nakita ko kay Ethan. Although minsan nakikita ko sa kanya lalo na kapag dating na ng mga events sa school, nahihiya siya or natatakot siya mag-recite sa harapan or magsalita sa maraming tao. Nung one time kinausap namin siya ng aking asawa, sabi ko, bakit ayaw mo mag-recite sa harap? Bakit naiiyak ka? Magre-recite ka lang. Kasi magtutula siya dapat nung time na yon. Kaso hindi siya tumula, naiiyak siya, ayaw niya pumunta sa harap. Although sasamahan ko siya, sabi niya, mami natatakot kasi ako, nahihiya ako. Ayan, bilang isang nanay, syempre nag-aalala ka rin kung bakit ganun. So yung time na yon, sabi ng asawa ko, kailangan tutulungan natin si Ethan para maka-cope up siya. Kasi nasanay siya dito eh. Nung nag-search kasi ako kay Google, ang sabi, ang mga bata daw, kapag iba daw yung environment dito sa loob ng bahay, tapos iba, pagkalabas niya, iba na yung mga nakakasama niya, yan yung environment ba, ibang-iba sa school at saka sa bahay. Ayan, dun siya nagkakaroon ng parang nahihiya siyang magsalita sa harap ng maraming tao, ganyan, paano niya i-adapt yung mga tao sa paligid niya, ganyan. Pero thankful ako kay Lord kasi unti-unti na natututunan namin na kapag ka ganun pala ang bata, kailangan uunti-unti mo siya mailalabas mo siya, tapos masasanay mo siya na makipag-socialize sa tao, 'di ba? Syempre bilang mga magulang hindi naman natin masasabi na perfect. Marami rin tayong pagkukulang. Pero ang isa sa pinaka-assurance nung time na yan na ipinagpipray ko dahil sobrang bigat nga sa loob ko, no, lalo na yung time na nabuntis ako, hindi ko na naasikaso nun si Ethan. As in talagang minsan nagpapatulong na lang ako sa tita niya or sa lola niya para at least may mag-aalaga kay Ethan. Isa sa nagbigay ng comfort sa akin yung time na yun na talagang si Lord yung nagha-handle sa lahat ng bagay, lalo na sa mga anak natin. Kasi pinagkatiwala lang yan sa atin ng Lord. Kaya mga mamshi, kung parehas kayo ng kalagayan ko, yan nahihirapan kayo kung paano nyo mapagsasabay maalagaan yung isang toddler at isang infant, hingin nyo lang yung kalakasan kay Lord. Sa akin naman kasi sa part ko, meron namang tumutulong sa akin. Nandiyan yung tita niya, andyan yung lola niya. Minsan may napagbibilinan ako. Pero syempre, not all the time. Kasi may time rin na mga busy rin yung mga tao dito. Nakasama ko, ganyan, may mga ginagawa rin. Yung tita niya, may work din. Yung lola niya, hindi lang siya ang inalagaan. Kaya alam mo yun, yung mga bagay na minsan nagiging sanhi or nagiging cause na parang mag-worry tayo is ibigay na lang natin kay Lord. Kasi hindi naman talaga natin hawak yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Ayun nga si Iba, nilalaro ko pa siya niya, no, bago ko siya pakainin. Yan, niluluto ko pa kasi yung pagkain niya. At syempre, pagkatapos no, hindi ko na na-videohan, mga mamshi. Ito naman, tinimplahan ko na ng
Dede, si Kuya Ethan at si Ivan. Yan, oo mga mamshi, sabay yan sila. Titimplahan ko na rin si Joshua pagkatapos ko timplahan si Daniel. Kasi kalimitan niya, minsan kung hindi si Joshua yung unang nangihingi ng Dede, yung Kuya Ethan naman niya. Yan, minsan nga tinasabi ko na kay Ethan, sana Ethan, pag susunod na taon, matuto ka na hindi ka na Dede. Tapos, yun nga, tapos kapag nasi-CR ka naman or napipi ka, sabihin mo kay mami para sasamahan kita. Tapos tinuturuan ko na siya kung paano siya iihi doon. At pagkatapos nga nun, ayan, fast forward, nahatid na siya ng lola niya sa school. Ayan, masaya na naman siya kasi nakita niya yung friend niya si Paisley. Ayan, lagi niya kinukwento yan sa akin, mami, meron na akong friend si Paisley, lagi silang magkatabi niya. Tapos yung one time na hinatid ko siya, nakita ko talagang close sila, friendship goal yan. Yan, natutuwa nga ako kasi mabait rin yan si Paisley eh. Ang naghahatid sa kanya, lola niya, pareha sila ni Ethan. Tapos, ayan siya. Oh, ang cute niya, 'di ba? Yan ang friend ni Ethan. Tapos yung time na yan, lagi yan sila nag-uusap, ganyan. Tapos ano yan, lagi silang nagtitinginan kung ano yung mga ginagawa ng bawat isa. Nakakatuwa kasi talagang makikita mo na masaya si Ethan tuwing kasama niya pagkatapos nga niyan, ma'am, siya yung gumawa na ako ng aking video para sa aking black app. Mga mamshi, follow nyo nga pala ako sa rin ako aking ng mga black gold, app, mamshi. ha? You can check to my Facebook account. Ayan po, Mamshi Roxanne Jane Dumo. Ayan po. Mga mamshi, for today's video, maraming salamat sa mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa aking video. Para po sa pagsuporta, patuloy po ninyong pagsuporta. Sana po patuloy nyo akong i-follow, likes, at syempre, i-share ang aking video. Maraming salamat po. Bye now. God bless everyone.